tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding sakuna ang yumanig sa Venezuela matapos tamaan ng dalawang magkasunod at napakalakas na lindol nitong Miyerkules ng gabi. Nagdulot ito ng malawakang takot at pagguho ng mga gusali sa kabiserang lungsod ng Caracas. Agad na lumabas sa mga kalsada ang libu-libong residente habang patuloy na nararamdaman ng mga pagyanig sa iba't ibang dako. Tutunghayan natin ang buong detalye ng emergency na ito sa ating ulat ngayon. Ayon sa opisyal na ulat ng United States Geological Survey o USGS, naitala ang unang pagyanig sa lakas na magnitude 7.1. Ang sentro ng lindol ay natukoy sa kanlurang bahagi ng komunidad ng Moron na matatagpuan sa baybayin ng Caribbean. Ang lokasyong ito ay tinatayang may 168 kilometro ang layo sa kanluran ng Caracas at may lalim na 22 kilometro mula sa ibabaw ng lupa ngayong gabi. Hindi pa man nakaka-recover ang mga mamamayan sa unang pagyanig, isang mas malakas na lindol naman ang sumunod pagkalipas lamang ng 1 minuto. Naitala ng USGS ang pangalawang pagyanig sa lakas na magnitude 7.5. Mas mababaw ang naging sentro nito na may lalim lamang na 10 kilometro at matatagpuan may 16 na kilometro sa timog kanluran ng Moron na siyang lalong nagpalakas sa pinsalang naramdaman sa ibabaw ng lupa. Ang kambal na lindol na ito ay itinuturing ng mga eksperto na isa sa pinakamalakas at pinakamapaminsalang pagyanig na tumama sa bansang Venezuela sa loob ng mahigit 1 siglo. Dahil sa pambihirang lakas nito, nagdulot ito ng malaking banta sa mga infrastruktura ng bansa na hindi sanay sa ganitong katindi ng pag-uga, kaya naman mabilis na idineklara ng pamahalaan ng state of emergency sa maraming pangunahing lungsod doon. Naganap ang pagyanig pasado alas 6 ng gabi sa lokal na oras kung kailan marami ng tao ang pauwi mula sa trabaho at abala sa mga pampublikong lugar. Agad na nagpulasan palabas ng mga naguugoy na gusali ang mga residente ng Caracas. Nanatili sila sa mga kalsada at bukas na espasyo bakas sa kanilang mga mukha ang matinding takot habang pinapanood ang panganib at kawalan ng katiyakan sa kanilang paligid sa mga oras na ito. Sa kabiserang lungsod, kitang-kita ang malubhang pinsala kung saang maraming pader ng mga apartment at establishmento ang tuluyang gumuho dahil sa lakas ng pag-uga. Dahil dito, lantad na mula sa labas ng kalsada ang mga kasangkapan sa loob ng mga bahay. Bukod dito, napuno ng makakapal na usok at alikabok ang dalawang pangunahing distrito sa Caracas, partikular sa mga lugar kung saan karaniwang dinarayo ang mga restaurant. Ibinahagi ng residenteng si Hector Ricci ang kanyang nakakatakot na karanasan sa kasagsagan ng pagyanig. Ayon sa kanya, nagsimula lamang ito bilang isang mahinang pag-uga na tila hindi nakakabahala ngunit mabilis itong lumakas hanggang sa hindi na nila makayanan ang tindi nito. Napilitan silang lahat na lisanin ang kani-kanilang mga tahanan, tumakbo palabas ng mabilis at magtipon-tipon sa kalsada para sa kaligtasan. Kahit lumubog na ang araw at sumapit ang gabi, pinili pa rin ng mga residente na manatili sa labas ng kanilang mga bahay dahil sa takot sa posibleng pagbagsak ng mga istruktura. Ang ilan sa kanila ay nakaupo na lamang sa semento habang yakap-yakap ang kanilang mga alagang hayop upang kumalma, habang ang paligid ay nababalot pa rin ng makapal na alikabok mula sa mga gumuhong pader at gusali na nakapaligid sa buong lungsod. Agad namang nagbigay ng opisyal na pahayag si Interior Minister Diosdado Cabello upang ipabatid ang kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Kinumpirma niya na naramdaman ng napakalakas na lindol sa ilang magkakaibang estado sa buong Venezuela. Ayon sa opisyal, mabilis nang kumikilos ang pambansang pamahalaan upang masuri ang kabuuang lawak ng pinsala at upang matiyak na maipapadala ang kaukulang tulong sa mga pinaka-naapektuhan. Partikular na binigyang diin ng ministro ang sitwasyon sa sikat na distrito ng Altamira sa Caracas. Inilarawan niya ito bilang isang lubhang nakababahalang sitwasyon dahil sa ulat ng mga gumuhong kabahayan at matataas na gusali sa lugar. May mga paunang indikasyon din na nagkaroon ng mga nasugatan sa lugar na ito, kaya naman nakatutok ngayon ang mga autoridad sa pagsasagawa ng mabilisang search and rescue operations. Dahil sa dagsa ng mga emergency, nakiusap si Minister Cabello sa mga motorista na iwasan muna ang mga pangunahing kalsada at magbigay daan sa mga ambulansya at iba pang sasakyan ng mga rescuer. Mahalagaan niya ang bawat segundo upang maisalba ang buhay ng mga mamamayang naipit sa ilalim ng mga gumuhong istruktura. Kaya naman nakiusap siya para sa kooperasyon at disiplina ng lahat ng nasa daan upang hindi mabulok ang trapiko.
Sa kanyang mensahe sa telebisyon ng pamahalaan, sinabi ni Cabello na nauunawaan niya ang matinding takot, kaba at kawalan ng pag-asa na nararamdaman ng publiko sa ngayon. Gayunpaman, tiniyak niya na kumikilos ang buong pamahalaan alinsunod sa mga itinakdang protokol para sa kalamidad upang mabilis na maipaabot ang tulong at mailigtas ang mga nangangailangan, partikular ang mga pamilyang labis na nasalanta ngayong gabi. Nagbigay din ng paalala ang pamahalaan na unahing bantayan at protektahan ang mga bata at matatanda na siyang pinaka-vulnerable sa ganitong uri ng krisis. Hinimok ni Cabello ang mga mamamayan na tawagan ng kanilang mga kamag-anak at kapitbahay upang tiyakin na ligtas ang bawat isa at walang sino man ang naiwang nasugatan o nangangailangan ng agarang medikal na atensyon na nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutulungan natin. Mahigpit ding binalaan ng mga otoridad ang publiko na huwag munang bumalik sa loob ng mga gusali dahil sa banta ng mga aftershocks o kasunod na mahihinang pagyanig. Ang mga mahihinang pag-uga na ito ay maari pa ring magdulot ng tuluyang pagbagsak ng mga estrukturang humina na dahil sa naunang dalawang malalakas na lindol, kaya mas ligtas na manatili muna sa mga open space o pansamantalang evacuation center sa lungsod. Isa pang residente na si Roberto Gamas ang nagbahagi ng kanyang karanasan habang lumilikas mula sa kanyang apartment. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang marahas na pag-uga ng gusali mula sa magkabilang panig na tila ba hindi totoo sa tindi ng lakas nito. Habang naglalakad sila palabas, literal silang binalibag ng lakas ng lindol at lahat ng gamit ay nagbagsakan. Laking pasalamat niya na nakalabas silang lahat ng ligtas. Dahil sa lakas ng lindol na naganap malapit sa baybayin, nagpalabas ng tsunami alert ang US Pacific Tsunami Warning Center para sa Virgin Islands bilang pag-iingat. Naglabas din ng katulad na babala ang pamahalaan ng Dominican Republic para sa kanilang baybaying rehiyon. Samantala, mabilis namang binawi ang tsunami alert na unang ipinalabas para sa Puerto Rico matapos mapatunayang walang direktang banta sa kanila. Ayon sa mga seismologists, ang pagkakaroon ng ganitong kalakas na lindol ay itinuturing na hindi pangkaraniwan sa bansang Venezuela, bagaman ang bansa ay matatagpuan malapit sa ilang fault lines. Ang lokasyon nito na nakasubsob sa paggitna ng South American at Caribbean plates ay naglilimita sa dalas ng malalakas na pagyanig kung ikukumpara sa ibang mga bansa sa rehiyon ng Latin America na mas madalas makaranas ng lindol. Kung ikukumpara sa mga bansa sa kahabaan ng Pacific Coast tulad ng Mexico at Chile, mas madalas ang lindol doon dahil sila ay bahagi ng tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ang rehiyong ito ang responsable sa 70% ng lahat ng lindol sa buong mundo ayon sa USGS. Samantalang ang Venezuela naman ay mas madalang makaranas ng ganitong kalamidad sa Lagong Giringan, kaya naman mas lalong nakakagulat at nakakatakot ang naganap. Sa kasalukuyan, patuloy ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan sa Venezuela upang maghatid ng pagkain, tubig at pansamantalang masisilungan para sa mga nawalan ng tirahan. Nakadeploy na rin ang mga structural engineer upang suriin ang katatagan ng mga natitirang gusali sa Caracas bago payagang bumalik ang mga residente, habang ang buong bansa ay nananatiling mapagmatyag at nagdarasal na wag nang masundan ito. Ito ang kasalukuyang sitwasyon sa Venezuela matapos ang makasaysayang kambal na lindol na nag-iwan ng matinding pinsala at takot. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan doon at maghahatid ng mga sariwang impormasyon sa inyo sa mga susunod na edisyon ng balita. Manatiling ligtas at laging handa sa anumang banta ng sakuna.